Hello, hello. So last topics natin for statics guys, centroid at saka moment of inertia. So dalawang topic pa to pero procedural lang kasi siya. As compared dun sa previous topic natin na thrust, itong centroid at inertia, paulit-ulit lang yung magiging step niya. No, pero ano lang siya, kumbaga, bago kasi tayo mag-moment of inertia, dapat alam nyo muna kung paano kumuha ng centroid. So pag sinabi natin centroid, from the term itself, di ba, centro or center, hanapin mo ngayon yung center of gravity or center of mass nung object or figure mo in this case. So kunwari, meron tayong point dito na ito daw yung magiging centroid nung figure mo. So pag centroid, ibig sabihin meron kang sentro sa may x and y axis. So pag hinati mo ngayon to sa may axis na to, meron kang left and right portion. So ibig sabihin yung left and right portion na yan, pag kinuha mo yung area nitong left portion at area nitong right portion, dapat mag-equal sila. And ganun din naman pag hinati mo sa may isa pang axis. Wait lang. Pag yung sa may upper portion, kinuha mo yung area, dapat equal sila nung sa may area sa may lower portion. So yun yung sinasabi nating centroids. So pag centroid, yun lang yung pinakagitna nung figure mo. And meron lang tayong babalikan dito na theorem. Yung dito mamaya, which is itong parang formula na to, di ba? Kung maalala nyo, ito yung Varignon's theorem. So magbabago lang, imbes na force, magiging area na. So, kung pansin nyo, di ba, ang resultant force, yun lang yung total forces natin, di ba? So, ibig sabihin, pag area naman sa atin, total area. Tapos, itong distance, nakadepende kung ano yung hanapin mo. Kung sa may x-axis or y-axis. Then, itong F1, D1, F2, D2, papalitan mo lang ng area 1, x sub 1, area 2, x sub 2, and so on and so on. So, ano muna yung mga need nating alamin bago natin magamit yung Varignon's theorem, di ba? So, kailangan natin malaman yung kanya-kanyang centroid ng bawat figure. So, dapat memorize nyo to guys. So, ito, ewan kung saan ko nakuha to, pero nakita ko lang, and accurate naman siya. So, ito na lang gagamitin nating basis. Ang need nyo lang naman guys, itong 4. Hindi nyo na need tong ano. Ito kasi pwede mo siya ma-derive mamaya. Ito kasi, di ba, meron tayong right triangle dito, and itong figure na to, pwede mo siyang i-split into 2 right triangles. So, kung ayaw nyo i-memorize to, okay lang din. Kahit itong 4 na lang. So, una nyo lang alalahanin guys, parang ito lang din yung sa may pag rectangular loading, ang mangyari di ba, yung pag kinuha mo yung area niya, yung location niya ay dun sa may, wait lang, drawing muna natin. Ito na lang sa may baba. So, kunwari meron tayong rectangular loading, di ba ang ginagawa natin para makuha yung concentrated load niya, kukunin mo yung area. Tapos, magiging ganito siya, di ba? Concentrated load, ang location niya ay L over 2. 'Di ba? Or yung kalahati lang nung span nung rectangular loading natin. Tapos pag triangular loading naman guys, yung 2/3 at saka 1/3. So pag meron tayong triangle, ganyan, basta yan, kunwari right triangle yan guys. Pag mag-i-start ka dito, pag ginawa mo siyang concentrated load, ito yung concentrated load, di ba? Ang magiging location niya from this point ay 2/3. Pag dito ka naman mag-i-start, magiging 1/3. So, ganoon din sa may centroids natin. So, meron din tayong triangle na 2/3, 1/3. So, nakalagay dito, b over 3. So, ibig sabihin itong kabilang side naman ay 2b all over 3. Hindi niya lang in-include pero yan lang din yun. Same lang sila, as in same na same. Tapos, pag dito rin naman sa may height, same lang din sila, di ba? Ito yung lowest point, ito yung highest point mo. So, kung galing ka sa may lowest point, ito yung 2/3 ng height. Diba? Itong distance na to, ito yung 2/3 ng height mo. Then, next naman, wala dito guys, pero pag circle kasi, ang maganda sa circle, symmetrical siya, diba? So, ibig sabihin, pag symmetrical, yung centroid niya ay mismong gitna. So, pag meron kang diameter, yung magiging location ngayon ng center mo ay yung radius lang. Gets? Kaya hindi naka-include dito. Same lang din pag square guys. Ito kasi nakalagay is rectangular. Pero applicable din siya for square. So pag square, mismong gitna, di-divide by 2 mo lang yung distances. Ganun din naman pag rectangular, di ba? Base all over 2, tapos h all over 2.
Then next, si semicircle. Itong semicircle guys, baka malito kayo, ba't tong x bar ay 0? O dito pala papasok yung tinatawag natin na reference point. Usually kasi ang reference point natin, yun yung tinatawag na natin na, yun yung sa may Cartesian plane na natin. So pag meron tayong shape dyan, ang usual na ginagawa natin, ang reference point natin ay yung, ito na lang mismo. Yan, yung reference point natin ay yung sa may lower left na part nung shape natin. O, parang ito yung magiging 0, 0 natin sa may Cartesian plane. So, ibig sabihin, ito yung magiging reference point mo. Pag pinahanap ngayon yung centroid ni square, side S, ang magiging location ng centroid mo ay sa x-axis, S all over 2. Tapos sa may y-axis naman, parehong S all over 2. So, meron kang S all over 2 at saka S all over 2 na x and y para sa location ni centroid. Ganyan. Pero dito kasi sa may figure, ang ginawa niyang reference point, dito sa may semicircle lang, ito. Kung saan nakadrawing yung x and y axis. Yun yung reference point niya. So, andito ngayon yung reference point niya. Kaya nakalagay na x bar is 0. Pero, ang ginagawa kasi natin usually, para hindi na malito yung iba, etong sa may dulo ang gagamitin nating reference point. So, pag-drawing tayo ng Cartesian plane dyan, tapos yan yung x-axis. So, ano ngayon magiging x-bar natin? Yung radius lang din. Diba? Kasi ang hinati lang naman sa may semicircle, sa may y-axis, diba, na wala to. Pero wala naman nagbago sa may x-axis. So, ibig sabihin, ang magiging x-bar mo kay semicircle ay kalahati lang din ng diameter or yung radius mo. Ang nagbago lang itong si y-bar. Si y-bar naman, ang reference point, same naman, di ba? Kahit i-move mo tong x and y, parehong sa may bottom. Yan pa rin yung magiging location ni 0, 0 mo. O tapos, 4r over 3 pi. So, ngayon, nandito yung location ng centroid mo. Di ba? Mismo ang gitna. Yung radius, yun yung centroid mo sa may x-axis. Si 4r over 3 pi, siya naman yung magiging centroid mo sa may y-axis. So, nag-gets nyo guys, pag sinabi natin centroid, yung pinaka-sentro nung object natin. Or pag hinati mo yung figure, yung area nung isang portion at nung isang portion, pareho silang equal. So, pag hinati mo to, hindi tumama, wait lang. So, pag hinati mo to, kunwari tumama guys, pag hinati mo to, yung area na to, at yung area na to ay equal. Kasi nga, centroid or sentro sila nung object mo. Then, pag quarter circle naman, guys, pareho lang yung x bar at y bar. 4r all over 3 pi. Then, ito, kayo bahala kung gusto nyo memorize, pero mas gusto ko kasi na pag ganito, para hindi na ako mag-memorize, ito na lang. Kasi yung topic natin na ito mamaya, i-discuss natin kasi nga, kailangan natin siya for centroids ng composite shapes. Example nito, di ba? Meron kang rectangle, meron ka pang triangle. So, pwede mo ma-derive yung formula nito, kahit ang alam mo lang ay sa may triangle. So, ito muna example, di ba? Ito yung rectangle natin. Hanapin daw natin yung centroid ni rectangle. So, meron tayong base na 5 meters or meron tayong length na 5 meters tapos height na 3 meters. Tapos, since symmetrical siya, di ba? Symmetrical yung sa may y-axis. Or symmetrical na lang yung shape natin in general. So, pag symmetrical, mismong gitna. Ano bang gitna ng 5 meters? Di ba? 2.5. Anong gitna ni 3 meters? Edi si 1.5. Basta ang reference point natin ay ito si 0, 0. So, pag nag-move tayo hanggang sa pinakagitna, magiging 2.5 yan. Pag nag-move tayo dito hanggang sa pinakagitna naman sa may y-axis, magiging 1.5 yung distance. Kaya ang center niya ay 2.5 at saka 1.5. Or ito na yung magiging x bar at saka y bar. So, pag sinabi natin x bar or y bar, yun yung pinaka gitna nung figure natin. O, next naman, pag semicircle, di ba? O, semicircle, dito tayo mag-start. Ito si reference point natin. Nasa may lower left nung figure. Ito si 0, 0. So, pag center sa may x-axis, ito yung x-axis natin. Yung pinaka-center ng semicircle natin sa may x-axis, kalahati lang or yung radius. Ano bang magiging radius natin, di ba? Diameter all over 2 lang. So, meron tayong center sa x na 2.5.
Then, syempre, punta naman tayo sa may y-bar. O yung y-bar natin, kailangan natin ng formula, si 4r all over 3 pi. Alam naman natin si r, di ba? Mahanap mo si r, since ang semicircle guys, kailangan maging same yung radius niya sa diameter all over 2. Kasi pag hindi yan pareho, hindi na siya circle, di ba? So, pag ano yung diameter mo, di-divide mo ng 2, yun yung magiging height ni semicircle. So, meron tayong 2.5 meters na radius. Tapos, salpak mo lang sa formula, yung location ngayon ng centroid mo or yung center ng semicircle mo, ito na siya. So, meron kang center na 2.5 tapos 10 all over 3 pi. So, punta naman tayo sa may composite shapes. Paano pag hindi lang simpleng shapes yung pinapahanap ang centroid niya? So, dito na papasok si Varignon's theorem. So, papalitan mo lang guys, di ba? Si resultant force magiging total area. Si distance magiging x bar or y bar. Depende sa hinahanap mo. So, pag pinapahanap sa'yo ay si x bar, kailangan mo yung centroid sa x-axis. Pag ang pinapahanap naman sa'yo ay y bar, kailangan mo yung centroid sa may y-axis. Tapos, ang ginagawa natin guys, hinahati natin yung figure into simpler shapes. Kasi yan, originally walang linya yan, di ba? Pag ibibigay ko sa inyo kunwari, ganito lang yung magiging itsura niya. Ba't ganyan? Paging ganito lang itsura niya. So, trapezoidal siya. Tapos kayo na bahala kung ano yung magiging shape. So, pag hinati kasi natin yung shape niyan, guys, magiging rectangular to, tapos triangular yung isa. So, ang gagawin mo na lang, maglalagay ka ng label nung shape na yun. Ito si shape 1, ito si shape 2. Para dito. Di ba? May a sub 1, x sub 1, a sub 2, x sub 2, and ganyan. O, tapos yung mga x bar na yan guys, or yung mga x sub 1, x sub 2 natin na ganyan, y sub 1 and y sub 2, mga ganyan, ang reference point pa rin nila ay yung 0, 0 natin. And usually ang ginagamit natin ay sa may lower left, di ba? Ito si 0, 0. O, kailangan muna natin ng area, di ba? Yung area, yun naman yung pinakamadaling kunin muna dito. O, kasi simple shapes lang naman ito. So, ang pinili kong shape 1 ay si triangle. Shape 2 si rectangle. So, pag kinuha natin yung area nila guys, respective area nila, ito yung lalabas. Tapos yung unit ulit guys ha, pag area, alam nyo naman na, di ba, ang unit ng area. So, area 1 natin ay 20 square meters. Tapos yung rectangle naman, 48 square meters. Tapos punta na tayo sa may tigi-isang centroid nung shape natin. So, x sub 1, syempre yun yung magiging x bar ni shape 1. Itong x bar kasi na sinasabi ko guys itong x bar na to, yung as in x bar lang, yan yung magiging centroid or pinaka-center nung buong figure. Itong x sub 1, y sub 1, yan naman yung center ng kanya-kanyang shape. Gets? Kanya-kanyang shape. So, pag sinabi kong x bar ni shape 1, ibig sabihin yung center lang ni shape 1. O, tapos x-axis yan guys, diba? X sub 1 sabi niya. So, ano yung magiging center natin sa may x-axis? Since andito yung lowest point ng triangle, andito yung highest point, ito yung reference point natin, diba? So, dyan tayo mag-start, magiging 2/3 nung base. Kasi nga, andito yung lowest point natin. So, 2/3 base, 8 times 2/3, lalabas si 16 all over 3. Kaya meron tayong x sub 1 na 16 all over 3. Next, shape 2 naman. So, si shape 2 naman or si x sub 2, rectangular figure siya. So, pag rectangular figure, sa x-axis, itong sa may length or base. So, para makuha lang yan, edi divide lang natin yung distance na 8 meters. So, kaya lalabas na x sub 2 ay 4 meters. Punta naman tayo sa may y-axis. Para isahan na lang mamaya. Kasi formula based lang naman itong Varignon's theorem. Kunin na natin yung mga pwede nating kunin. So, y sub 1. So, kung y sub 1, ibig sabihin, center ni y-axis. O, dito guys, huwag kayong malilito Ito yung reference point natin. Pag kanya-kanyang shape, imagine nyo lang yung shape na yun yung nag-i-exist. So, pag shape 1, tanggalin mo tong rectangle, di ba? Imagine niyo lang guys na hindi nag-i-exist yung rectangle. O, kunwari lang So, ngayon anong magiging location nung center ni triangle? Dito ka mag-i-start. Tapos, papunta sa may
triangle muna, di ba? Ito, aakyat ka muna ng 6 meters bago ka makapunta sa triangle na yan. Kaya merong 6 dito. So, 6 plus, tapos sabi natin kanina, since ito yung highest point, andito yung tuktok na guys, o di ba? Yan yung highest point. So, ibig sabihin, pag magbibilang ka papunta sa may centroid ni triangle, magiging 1/3 na lang. So, ibig sabihin, meron kang 1/3 ni 5 meters. Kaya magiging itsura ngayon or magiging y sub 1 mo ay itong 6 meters muna plus yung 5/3 pa dito. Gets? Okay, tinanggal muna natin sa figure yung rectangle. Para hindi nyo makita, di ba? Parang itsura niya lang ano yung magiging location ng center na to hanggang sa may 0, 0. Ito, yung buong location nung centroid nung triangle. Kaya meron tayong 6 plus 5/3. Next naman is si y sub 2. So, kay y sub 2 naman, kay rectangular figure. So, pag tinanggal mo kasi itong triangle, ano yung magiging location ng y sub 2 mo? Di ba itong 3 meters lang din? Since kalahati lang ng 6 meters. So, kahit tanggalin mo or what, bahala ka ng anong gusto mo. Kung anong technique gusto mo, or pwede mo lang naman na i-visualize na lang. Pinakita ko lang kasi kung paano magiging concept kung bakit hindi 5/3 lang tong centroid ni triangle. No, kasi meron pa siyang dadaanan na distance bago siya makarating kay triangle. So, meron na tayong y sub 1 at saka y sub 2. Di salpak na lang natin sa may formula, di ba? Area total, x bar. Ito siya. Yung area natin or area total natin ay 48 plus 20. Itong x bar, yung x bar guys, unknown lang siya. So, pag i-input nyo sa my calcu, edi, variable x lang siya. So, pag in-input nyo sa my calcu, 68, x is equal to, tapos input nyo na yung mga values na yan. 16 all over 3, plus 48 all over 4. Tapos, shift solve, lalabas itong 4.392 meters. So, pagdating pala dito guys, ang magiging minimum decimal places natin, at least 2. Pinakita ko na lang na 3 dito, pero at least 2. So, yung final answer mo dapat, may at least 2 na decimal places. Then, sa may y bar guys, ganun lang din. Papalitan mo lang lahat ng values mo. Imbes na imbes na x1, x sub 2, yung y sub 1 at y sub 2 yung gagamitin mo. Yung area, hindi naman siya magbabago, di ba? Yung total area mo pa rin ay 68. Tapos yung 20 at 48, hindi naman sila magbabago. So, next example naman tayo. Itong next example natin guys, isosolve natin siya into 2 ways. Kasi hindi lang limited actually dun sa pag-assign ng visible shapes. Mamaya makikita nyo, pwede natin siyang isolve gamit din yung mga shapes na hindi present. So, for example, ito muna, di ba? Solve natin siya yung general method. Pero to guys, kung pansin nyo, meron tayong negative value dito. Kasi yung magiging reference point natin, hindi sa may lower left, di ba? Dito dapat if yan yung reference point natin. Yung sa may example kasi na to, ang ginawa niya ay sa may gitna mismo. And pwede nyo rin naman siya gamitin actually. Pero baka kasi malito kayo. Pero ang reference point guys, or yung Cartesian plane natin, yun lang din yung magiging reference point mo. Ikaw bahala kung saang point mo siya ilalagay. Basta yun yung magiging 0, 0 mo. O kung yan yung Cartesian plane mo, ibig sabihin lahat ng nasa left, negative, lahat ng nasa baba ay negative. So, okay lang mag-start ng 0, 0 dito, or pwede ka lang din mag-start dito. Okay, punta tayo sa may area 1, area 2, area 3. Okay, area 1, 4, 3, at saka 4.5. Diniretso ko na guys ha, simple shapes lang naman yan. Then, x bar nung kanya-kanyang figure, si area 1 or shape 1 natin, ito siya. So, magiging x bar mo, kung ito ang reference point mo, di ba, ay equal sa kalahati niyan. So, since 2 feet yan, ang magiging x bar mo ngayon ay negative 1. But may negative kasi nga, andito yung reference point mo, tapos nag-move ka to the left. Kaya meron kang negative 1 dito. Pero kung ang reference point mo naman ay dito, magbabago yan syempre. Ang magiging value ngayon ng x bar mo, if dito ang reference point mo, i-add mo muna si 1. Tapos, andito yung centroid mo, di ba? Kalahati pa ni 2 feet. So, plus another 1. So, magiging x bar mo, if dyan yung reference point mo, ay 2. Kasi nag-move ka muna ng 1 feet,
tapos nag-move ka ulit ng another 1 feet. Kaya magiging total of 2 feet yung x-bar mo. Tapos positive siya since to the right, if dito yung reference point mo. Pero for this example, follow lang natin na ito yung reference point. So, negative 1, tapos ang y sub 2 mo, ay y sub 1 pala rather, ito yung gitna ni rectangle, di ba? Yung total height na to ay, since total nito ay 3 feet, tapos 1 feet to, ibig sabihin ang total height ngayon ng rectangle or yung shape 1 mo ay 2 feet. So, ibig sabihin yung centroid na to ay 1 feet. Pero, hindi kasi yan yung pinakababa nung, or hindi yan yung mismong tapat ng reference point mo. Meron ka pang i-move na 1 feet dito. So, mag-move ka muna ng 1 feet, tapos another 1 feet. Kaya meron kang y-bar dito na 2. Kasi nag-move ka muna ng 1 feet, tapos nag-move ka another 1 feet. Kaya naging total of 2 feet yung y-bar mo. Next naman, si area 2 or si shape 2. Ang movement mo naman ay to the left ulit, di ba? Kasi andito yung reference point mo. Pag nag-move ka, papunta sa left, so magiging negative value. O, tapos yung total length niya, 3 feet. Since rectangle yan, i-divide by 2 mo lang. So, meron tayong negative 1.5 feet. Tapos yung y-bar mo, total height mo ay 1 feet, divide by 2, 0.5. Then last, si shape 3. Si shape 3 naman, nasa right side nung reference point natin. So, positive. Tapos, ito yung tuktok nung triangle mo. Ito yung lowest point nung triangle mo. So, kung andito yung pinakatuktok, ibig sabihin, 1/3 from this point. So, yung total base mo ay 3 feet. Dito ko ngayon, 3 feet times 1/3, lalabas si positive 1. Then, y-bar mo naman, dito yung pinakatuktok ulit guys, di ba? Pag binaliktad mo, kung gusto mo, pwede mo baliktarin yung pag ganito yung itsura niya, di ba? Pag binaliktad mo kasi ganito. Pag flip mo siya, renotate mo siya, ganyan. Ang mangyari, ito ngayon si x-axis, ito si y-axis. Nagbago lang, di ba? So, magiging 1/3 pa rin yung measurement mo dito. Kasi ngayon dito yung pinaka-tuktok nung triangle mo. O tapos, yung total area, hindi naman nagbago. Pareho silang 11.5 kay x-bar at saka y-bar. Ang nagbago nga lang ay yung sa may x-bar at y-bar, iba yung ginagamit na values. Pag ang hinahanap mo ay centroid sa may x-axis, mga x sub 1, x sub 2 yung gagamitin mo. O yung x-bar ng mga individual shapes. Pag sinalpak mo ngayon, ito yung makukuha mong value. Negative 0.348 at positive 1.22. So, kung negative to, ibig sabihin, to the left nung reference. Ito yung reference point mo, ibig sabihin, mag-move ka ng 0.348. Tapos, since positive to, mag-move ka ng 1. Nalampas siya dito kasi 1 feet to eh. Mag-move ka ng 1.22. So, andito yung pinakagitna nung whole figure mo. Ito yung magiging centroid mo na negative 0.348 feet to the left or 0.348 to the left na lang. Tapos 1.22 feet upward. Ito yung pinaka-center nung figure mo. Next, another method naman, what if gamitin naman natin yung shapes na hindi present. So ito guys, ang mangyari, magbabago yung shapes natin, di ba? Yung 1, 2, 3, meron pa rin 1, 2, 3 dito, pero kung pansin nyo, meron tayong shape 2 dito na hindi nag-exist. Kasi ang ginagawa natin, pag merong ganyan na shape, pag inimagine mo kasi, pwede mong sabihin na itong buong shape 1, buong square siya or buong rectangle, di ba? Tapos, nabutasan lang siya, yan yung shape 2 natin. So, pag may butas, ibig sabihin na magbabago lang, magiging negative yung area. Kasi nga, binawas siya. Gets ba? So, yung shape 1 natin, yung buong square or rectangle. O, basta imagine niyo guys, wala muna tong butas. Kasi yung butas na yan, shape 2 pa siya. So, shape 1 natin ay yung buong figure. So, ang buong figure na yan, yung area 1 natin ay 9 feet. O, kasi 3 feet by 3 feet, o 3 times 3 magiging 9 feet squared. Then, si area 2 natin itong butas. Ano bang area ni butas, di ba? Meron tayong 1 feet, tapos height na 2 feet. O, since butas yan, ibig sabihin dapat negative area. O, then, last si area 3, hindi naman nagbago. 4.5 feet squared pa rin. Then, si x bar, ganun pa rin guys.
Ito ang shape 1 natin. Imagine niyo na square pa rin siya. So, kung square siya, so ito yung reference point mo, ang magiging gitna nila ay 1.5, both sa y-axis at saka x-axis. Kasi nga square yan or rectangular, di ba? Di-divide by 2 mo lang. So, negative 1.5 yung x-bar mo, positive 1.5 naman yung y-bar. Then, si x-bar nung shape, guys, or nung invisible shape, or yung butas rather, same lang din. Pero, huwag ka na maglalagay ng negative. Ito may negative siya kasi nga mag-move ka to the left. Hindi siya negative kasi butas may negative siya kasi nga nag-move ka to the left. Ito yung reference point. Yung location niya ay ito. Ang gitna na yan ay 0.5, di ba? Tapos nag-move ka muna kasi ng 2 feet bago ka makarating sa shape na yan. So, meron kang 2 plus 0.5. Tapos yung movement mo ay to the left, so negative 2.5. Tapos yung y-bar mo ulit, positive 2. Then, dapat same kayo na makuha ang sagot dun sa method 1. Okay, so yun sa may centroids natin, guys. Itong centroids kasi, procedural lang talaga siya. And yung inertia, procedural din, pero kailangan tama yung centroid mo. Kasi pag mali pa lang sa centroid mo, mali na agad yung inertia. Gets? So, kailangan gamay nyo tong centroid bago kayo mag-moment of inertia. So, may clue rin naman kayo, guys, dito actually sa may centroid, di ba? Since center of gravity siya, pag kunwari meron kang figure na ganyan, di ba? Yung kanina, yung trapezoid. Ganyan. Kung isipin mo na ano yung pinakagitna nila, isipin mo na, ay, medyo mas makapal yung sa may portion na to. Di ba? So, ibig sabihin, dapat yung sa may centroid mo, dito sa may lampas na yan. Parang ganyan yung hati niya. Kasi nga, mas makapal to compared sa may left side. Dapat same sila ng area. So, parang may clue ka na kapag drawing mo yung centroid na na-solve mo, pag parang hindi siya tama yung hati, para sabihin, ay, baka may mali sa solving mo. O, basta isipin nyo lang, guys, pag x-bar, hatiin mo sa may left and right. Tapos, dapat yung area ni left at saka ni right, parehong equal. Then, pag y-bar naman, ang paghati mo ay up and down. Tapos, yung area ni up at area ni down, pareho sila. So, dapat yun yung parang clue mo para malaman if tama ba yung na-solve mo or mali kang, or if may mali kang na-input. So, yun pagdating sa centroid.